kailangan natin ng subshade glue or glutathione, matte top coat, chrome powder, silicone tools. So, kunyari ito yung ating sample na nails. So, una dyan, syempre, kunyari, kung totoong nails siya, syempre, babuff muna natin siya. Buff. Para mag-rough yung surface. Okay, so nag-rough yung surface niya. Back natin siya ng brush. So, we have sponge here. Actually, madumi na yan. So, kaya lagyan natin siya ng base coat. Base color. And then after that, cure natin siya 60 seconds. Cure natin ng 60 seconds. Kailangan mag-ready tayo ng base color. Check natin siya sa UV, baka maluto dahil tumalon siya. So, kunyari, ang base color ko na napili is this one. So, kailang natin yung ating base color. So, dahil ito ay sample lang naman natin kung paano tayo gawa ng chrome nang hindi kumakalat. So, 1 coat lang tayo. Then, cure natin siya ng 60 seconds ulit. Wait lang natin siya ma-cure. So, na-cure na natin siya. Ito na yung looks niya. Then, we apply the top coat. Thin layer lang. Okay. Tapos natin mag-apply ng top coat. Cure natin siya ulit ng 60 seconds. After 60 seconds, ito na siya. So, nalagay na natin yung matte. We can use, this one is acetone or alcohol. So, after that, punasan lang natin siya ng
daanan lang natin. Yan. Very light lang na top coat. Or I mean na acetone. Bali-bali na ang person. Sorry na guys. Okay, so pagpapain natin ng top coat, doon na tayo maglalagay ng design. Any design that you want. Sample, ito yung ating magic mirror. Lagay tayo ng shelly. Itong shell na 3D natin, iluluto natin siya o ilalagay natin sa ating lamp ng 30 seconds lang. After 30 seconds, eto na siya. So, ready na natin siyang lagyan ng chrome. So, ang napili kong chrome ay silver. Paint lang natin siya rito. So, take time hanggang malagyan natin silang lahat ng silver. Ako kasi 30 seconds ko lang siya kinakure para for the kapit ang ating chrome. So after natin ma-cure yan, brush off lang natin yung excess. Ganyan. So may natitira pa siyang mga konti-konting kalat. Yun na gagamitin natin tong sponge. So yung sponge ay yung nagsisilbing magtanggal ng mga kalat. Kaya malaki pa rin siyang help. Tapos, brush ulit. So, kung makikita nyo, wala siyang kahit anong kalat. Tama? Malinis. Hindi pa makita masyado. Wait lang. Ayan. So, ako naman, ang technique ko is nilalagyan ko siya ng, ito yung ginagamit ko, yung subject glue. Pwedeng kahit ano, builder gel o whatever, pang-lock sa ating chrome. Para kasi hindi mag-fade yung ating mga chrome kapag nakalagay na siya sa nails ng ating mga client. Sobrang nipis lang. Yung hindi matatabunan yung design natin. Okay, after nyan, clear lang natin siya ng 60 seconds. After 60 seconds, eto na siya. So, lalagay na natin yung ating top coat. Yung manipis lang na amount. Tapos, isubay mo lang siya dun sa yung 3D chrome. Minsan kasi kapag hindi natin siya sinubay, matatabunan na yung design natin. So, hindi na siya nakaumbok.
cure natin ulit siya ng 60 seconds. So, 60 seconds is the key. Huwag natin sobrahan yung pagluto. Kung malakas naman yung UV lamp nyo, okay yun. Okay, so after 60 seconds, ito na yung ating chrome na design. So, perfect. Napakaganda. So, kanina may nakaredy na akong isa pang ito pang sample natin. So, meron na siyang base. Nalagyan na natin siya. Ito yung isang way ko ng pagkukum kapag wala ka namang matte top coat, ha. So, ang ilalagay lang natin sa kanya ay crystal or top coat, kahit anong top coat na gamit mo. So, pahiran lang natin yan ng top coat. Ito yung isang way na paraan sa mga beginner. Kung wala naman kayong pambili pang matte top coat, pwedeng ito muna. So, pagkalagay natin ng top coat, ayan, cure ulit natin siya ng 60 seconds. Pinacure na natin ito. Kung meron kayong pang buff, like this, you can buff the shine part. So, it means lahat yun, no? Para hindi masira yung pinaka-base natin. Like, yung mustard color. So, kailangan walang matira dyan sa shiny part. Okay. Yung pang buff natin, yung ganito, ha. Pang buffer lang, ha. Okay, so para sa akin, okay na siya. Pwede na siya. So, lagyan na natin siya ng design. So, kunyari gumagawa tayo ng 3D na pabilog, kahit anong klase lang ng style na bilog. Okay, that. So, after nyan, cure natin siya ng 30 seconds. Okay, so okay na siya. So, ang napili ko naman ngayon is red. Huwag kayo makialam. Gusto ko lang ng red. Okay. So, try natin siya. Buff tayo ng red dito. Okay, so after nyan, pag binak natin siya ng brush, okay na siya, diba? Pero para sa akin hindi pa. So, babak pa rin natin siya dito.
So, magagaan na mo lang hawak sa sponge para hindi naman masira ang ating chrome. So, pag okay na sa yung powder, I think mas okay itong ganitong style kasi as in wala akong makikitang kahit anong kalat. Diba? So, after niya, lagyan na natin siya ng top coat. Ako kasi nung wala akong matte na top coat, ganito ako maglagay ng chrome. Ay, may nakalimutan ako. Sorry na. May nakalimutan ako, guys. So, sa akin pala, nilalagyan ko pala siya ng builder gel. Pwede mo naman siya ipatong sa top coat nyo, pero kung nakalimutan nyo lang, pero lagyan nyo pa rin siya ng builder gel or soft gel glue para hindi mag-fade ang inyong mga chrome. Gosh, no, kasi nakalimutan ko na. So, pwede mo siya ipatong and then cure mo siya ng 60 seconds. So again, pag wala kayong matte top coat, pwede yung gantong style na ginagawa ko. I think mas okay to as in wala talagang may wala kahit anong residue ng chrome natin na nakakalat. Tapos sundan nyo ng glue gel nyo kung anong ginagamit nyo yung glue gel na 5-in-1, 7-in-1 bago mo siya lagyan ng top coat natin na glossy. So, check natin siya. Ano siya? So, wala siyang kalat as in. Diba? Bet. Yan. So, makikita nyo. Sobrang smooth na yan. So, yun lang yung secret para hindi mabura yung chrome ng ating mga design. Thank you for watching, guys. Please follow and subscribe. Sana naka-help sa inyo tong tips na ginawa ko for today. The 2-way of putting chrome on your nail design. Thank you, guys.